hindi po matanggap ng mga kaibigan, pamilya, mga kongresista na naghahanap ng katarungan tungkol sa mga biktima ng crime against humanity na kaso ni Duterte dyan sa International Criminal Court. Nagbigay kaagad sila ng mga reaksyon kaugnay dun sa pagdidiin nitong Defense Counsel ni Duterte na wala daw kasong kriminal ang kanyang kliyente. At dahil dyan, hindi napigilang mag-react ang mga ilang mambabatas. Pakinggan ninyo itong balitang ito. Dali lang po pakinggan natin itong balitang ito at reaksyon ni na De Lima at saka ho nung ibang kongresistang tinatawag na Makabayan Black. Ito yun International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, iginiit ni Defense Counsel Nicholas Kaufman na walang pananagutang kriminal si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa madugong war on drugs at inilarawan ang kaso bilang may bahid ng politika. Ngunit para sa ilang kongresista, malinaw ang basa nila. Hindi ito simpleng legal defense, kundi isang pagtatangkang baluktutin umano ang naratibo. Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, ang naging estilo ng depensa ay paglihis umano sa sentro ng usapin. Di ba yung ginawa naman ng Defense Counsel ay more on political rhetoric. Meron pang pagka-gaslighting yung ginawa ng Defense Counsel. Giit ni De Lima, hindi maaaring ituring na necessary evil ang libo-libong pagkamatay sa ilalim ng war on drugs. Para bang sinasanitize niya yung naririnig natin palagi noon on a regular basis, yung pag-iinganyo niya sa pagpatay sa mga kapulisan at sa mga other forces na pagpatay. Matatanda ang batay sa ulat ng ICC Office of the Prosecutor, tinatayang nasa libo-libong kaso ng extrajudicial killings ang iniimbestigahan, partikular mula 2016 hanggang 2019. Sa panig naman ng Makabayan Bloc, inaasahan na nila ang magiging linya ng depensa, ang paglalagay ng politika sa sentro ng argumento. Evidence to sa atin na wala talaga silang bala. Si Congresswoman Evidence ko, to attorney po ito, na at the abogado end po of yan. the day, alam nila na guilty sila. Ayon pa sa kanila, maaaring umubra ang ganitong argumento sa lokal na audience. Ngunit hindi umano ito tumatalab sa mga maestrado ng ICC. Para sa mga mambabatas, ang confirmation of charges hearing ay hindi pa ang aktual na trial, kundi pagtukoy kung may substantial grounds ba upang ituloy ang kaso. Binigyang diin din ni De Lima ang mensahe ng legal representative ng mga biktima sa ICC na umano'y nagsalita para sa mga pamilyang matagal nang naghihintay ng hustisya. Ang pinakahalaga dito sa usapin na ito, whether it's within the court or outside the court, ay yung sitwasyon ng mga biktima na hanggang ngayon hindi pa nakakakamit ng hustisya. Kaya umaasa sila ng tuluyan, ng seryoso sa ICC process. Ayun. Habang So ayan po yung Medyo mahal po ito. issue. Tandaan niyo po. Alam naman natin na may kanya-kanyang mga paliwanag, ang magkakabilang panig. Tayo naman ay naghahatid lang po ng mga impormasyon at nagbibigay na sariling opinion. So opinion yan at paniniwala ng kampo na nina De Lima, Congresswoman De Lima, Congresswoman Ko, yan po ay puro mga congressman ng mga lawyer doon sa nakita nila. At yan ay actually pinag-uusapan talaga yan. Kasi ang issue kasi ng politika, hindi kasi dapat dinadala sa korte. Kasi hindi ho yung tinatanggap. Unang-una sa International Criminal Court. Kasi ang ICC walang pakialam sa local politics sa Pilipinas. Yung internal problem natin, especially politika, wala silang pakialam. Ilang beses ko na sinabi yun. Nakatingin sila doon sa reklamo ng mga Pilipino. Kahit anong nangyayaring politika at anong mga batas dito sa Pilipinas, walang pakialam ang ICC dyan. Ang kanilang tinitingnan, dokumento, ebidensya, galing sa mga biktima. Kaya nga, nagkaroon na nga ng pre-trial. At ito yung tandaan nyo, pag napatunayan ng prosecution na mayroong sapat na basihan at nakumbinsi ang mga judges ng ICC, tuloy ang paglilitis, tuloy ang trial. Ayan. Yan ang matindi. Lalo pang lalabas ang lahat ng detalye. Kasi itong lumalabas ngayon, initial pa lang yan. Pag lumabas na ang maraming testigo, yung anak, kamag-anak, magulang,
ng mga biktima. At yun mismo ng mga inutusan para dyan sa tukhang at double barrel. Lalabas po yan. Yan ang ayaw na ayaw na mangyari ng kampo ni Duterte. Dahil pag lumabas ang mga inutusan sa tukhang, biktima ng tukhang, matindi po yan. Maniwala kayo. Hindi ko pinangunahan kasi yan ang plano. Yan naman talaga ang mangyari. Kaya sinasabi ko, kung makukumbinsi ng prosecution na merong sapat na ebidensya, tuloy ang paglilitis doon sa kailalabas ang punto por punto ng mga dokumento at ebidensya at testigo. Itong pre-trial na ito, doon pa lang tayo nakapokus. May basihan ba o wala para ituloy ang paglilitis? Ngayon po, ano bang nakikita natin? Di ba? May kanya-kanya tayong opinion at interpretation. Kung naniniwala kayong sapat na ang basihan para ituloy ang trial, karapatan ninyo yun. Kung may nagsasabi naman sa tingin ninyo ay wala itong mga ebidensyang ito, karapatan din po ninyo. Pero pag inangguluhan ng pamumulitika, totally garbage yan. Dahil ang issue ng pamumulitika, gawain lang yan ng mga local politician at abogado dito sa Pilipinas. At yung kanilang mga vloggers, tagapagtanggol nila. Pero sa international court, wala pong epekto yan. Tingnan natin kung paano idepensa ng mga defense lawyer ni Duterte ang kanyang napakabigat na isyong ito at kasong ito. Pati yung mga co-accused nila, 2 senador, 2 dating cabinet secretary at 4 na mga director general ng PNP ng panahon ni Duterte at dating director ng NBI. Yun po yung mga co-accused. Yan ho yung nangyari. Hindi natin pangunahan sila. Ang akin lang sinasabi ay yung pagkakaiba ng International Criminal Court na proseso sa justice system nila kumpara sa ating korte sa Pilipinas. Wala hong magagawa ang Philippine Court yan at ang Philippine Authority. Unang-una, hindi tayo member. Sino ba ang dahilan? Ano ba ang dahilan? At sino ba ang gumawa ng pag-alis natin sa ICC? Hindi naman ang gobyernong ito eh. Gobyerno ni Pangulong Duterte ang nag-withdraw. Nag-apply ng withdrawal ng 2018 na aproba ng 2019. Kasi kaya nga sila nag-withdraw dahil 2017 may nagreklamo na, may nag-file na ng kaso sa ICC ng mga pamilya ng Pilipinong biktima ng pinangunahan niyan, grupo nila, Senator Trillanes. Si Trillanes po at saka yung Magdalo ang isa sa mga complainant dyan at yung iba pa. Hindi naman tayo nagtataka dahil sinabi naman ni Trillanes yan from day one. Pag nawala si Duterte sa kapangyarihan, ipakukulong niya. Ayun, nakulong nga. Kaya ngayon, si Trillanes ang pinagtutulungan, sirain ang kredibilidad. Ngayon, may mga bagong lumabas na mga dating sundalo, 18 sundalo. Pinapalabas sila daw nag-deliver ng mga pera, mali-mali, kung anong pati daw yung si Trillanes ay dinalhan at binambayad daw sa ICC. Naku, delikado po yung paratang na yan. Pwede kayong i-contempt ng International Criminal Court, papalabasin nyo, binabayaran yung mga prosecutor. Delikado yan. At saka si Trillanes, hindi nyo kayang bayaran yung taong yan. Marami na nag-try na bayaran niya at patahimikin, hindi na patahimik. Ngayon pa kaya na yung kanyang kalaban ay nakakulong na. Ay, nagkamali kayo. Hindi ko kilala ng personal si Trillanes, background lang niya. Hindi kayo aatrasan yan. Si Duterte nga at ang buong pamilya, hindi niya inatrasan, kayo pa kaya. Kung sino man kayo dyan.